Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, sobrang takot at nerbiyos ni Rihanna noong hindi na nakabalik sa loob ng bahay ng amo nito. Hindi na nakaalis sa hinawakan nitong gate ng kapitbahay nila. At dito bumungad at lumapit sa kanya ang malaki at maitim na usok na parang dambuhalang apa ng ice cream, na ito pala ang isang buhawi o malakas na tornado. Isang hiwaga ang nakita ni Rihanna. Isang sanggol ang nakalagay sa kahon, ang iniwan ng buhawi. Samantala, sa Pilipinas, sobrang hinagpis ni Masa dahil sa dumating na malakas na bagyo o unos, dahil nag-iwan ito ng baha sa buong lugar. Kapwa na ulila sa mga mahal sa buhay sina Masa at Rihanna dahil sa unos o malawakang baha o flash flood sa kanilang lugar. Pagkatapos ng unos, kinausap ni Doktora Sylvia si Rihanna. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Rihanna, Wala na sila. Wala nang mga mahal ko sa buhay. Ganon din dito, ate. Grabe ang nangyari dito. Rihanna, Wala na silang lahat, ate. hindi lang ikaw ang nawalan ng mahal sa buhay. Ganon din dito. Grabe ang mga nangyari. Wala na tayong uuwian. Rihanna, ipanalangin na lang natin
na mali ang balita na nawas out ang lugar natin. Hinihintay ko pa ang balita o tawag ng amo ko papunta doon. Ha? Pumunta doon ang amo mo? Oo. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Isang mataas na opisyal sa gobyerno ang naging amo ko dito. Ganun ba? Oo. At pumunta doon. Kaya, kalmado ka lang ha. Hintayin mong tawag ko. Tawagan kita ulit. Basta kumpirmado ko na kung ano talagang sitwasyon doon sa atin. Sige ate, tawagan mo ako ha. Oo. Sige na. Bye. Sobrang iyak ni Rihanna. Kung bakit ganun na lamang ang kinahinatnan ng mahal namin sa buhay. Ano nga pala ang sinabi niya? Grabe din daw nangyari sa kanila doon. Ano kaya ang nangyari? Nakikiramay ako sa inyo, Masa. Wala na sila, madam. Ako na lang naiiwan na buhay sa aming pamilya. Kahit makita ko man lang sana ang mga kanilang bangkay. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Madam. Pero, masasabi ko pa rin, naswerte ako, madam, dahil ang bubuti niyo sa akin. Parang kapamilyano na ako sa turing ninyo. Oo, lalo na ganun ang nangyari sa iyong pamilya. Maraming salamat. Ang bait-bait po ninyo sa akin. Iniwan na naman ako ni Doktora dito sa bangka. Dahil sa sanggol, hindi nakatulong ang turing nila sa akin. Alagaan ko raw ito. At dito ko na aasikasuhin. Pero, ano kayang plano nila? Hindi naman siguro pwedeng mamalagi na lang sila sa hindi nasirang bahagi ng kanilang bahay. Naalala ko na naman sa Pilipinas. Inay! Kapatid ko! Naku, gising na ang sanggol sa kahon. Parang may nakikipaglaro sa kanya. Lapitan ko nga. Huminto ang pagtawa niya. Akala ko nagising. Natutulog pa pala. Alagaan mo ang sanggol, Rihanna. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Kung sino ang kanyang mga magulang. Kaya, ituring mo na siyang biyaya. Doktora, Tiningnan ko na siyang mabuti. Malusog siyang sanggol. Healthy baby. Walang problema sa gatas niya dahil marami rin tayong stock dito sa bahay. Yun lang at ano, doktora? nagdesisyon na ang asawa ko. Magmamigrate na kami sa ibang lugar. Ha? Pero, hindi ka namin pwedeng isama. Kasama ng sanggol na yan. Ha? Paano na ako, doktora? Paano na kami nitong sanggol?
Hindi ka ba natutuwa sa kanya, Rihanna? Ha? Gwapito. Makikita sa suot niya, ganun din. Yung baby blanket niya. Sa hitsura niya. Mismong hitsura niya. Hindi basta-basta pinanggalingan niyang lahi. Tama po kayo, doktora. Mamahalin ang suot niya. Ganon din ang kanyang baby blanket. Natutuwa ako sa hitsura niya. Gustong-gusto ko siya pero ikaw ang mas kailangang mag-alaga sa kanya. Ikaw ang magpalaki sa kanya. Kaya, ikaw ang magisnan niyang ina. Ha? Pero... Nag-usap na kami ni Mr. Smith na asawa ko tungkol sa inyong mag-ina. Ha? Mag-ina, sabi niyo po? Oo, Rihanna. Huwag kang mag-alala. Basta tanggapin mo na ikaw ang ina. Kasi nakakaawa. Opo, doktora. Maraming salamat. Akala ko, ilalayo niyo siya sa akin. Maraming salamat sa inyo. Parang anak ko na sa pagkadalaga. At huwag kang mag-alala. Pauwiin ka namin sa Pilipinas bago namin iwanan itong bahay na ito. Wala kayong problema sa gastusin. Lahat ng pangangailangan mo. Doktora? Oo, Rihanna. Malaking halaga ang inihanda namin na ibigay sa iyo bilang baon sa pag-uwi mo. Pag-uwi niyo ng anak mo. Yung palagay namin na kasya hanggang paglaki niya. Gagamitin mo ang pera para sa inyong kabuhayang mag-ina. Thank you, doktora. Thank you. Rihanna, patnubayan ka sana ng may kapal. Hindi ko maintindihan kung matutuwa ako o maawa ako sa sarili ko. Alam kong walang alinlangan na sinabi ng amo ko na hindi na ako iba sa pamilya nila. Ano naman kasi? Wala na kahit isang kamag-anak na naiwan. Wala na akong mga kamag-anak. Inay, itay, Alfie, Ana, ang mga kapatid ko. Ano man ang nangyari sa inyo? Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa. Sana'y magkita-kita tayong muli. Masa? Sir, Gabi na. Anong ginagawa mo rito sa balkon? ano po, sir? Umiiyak ka? Naaalala ko sina Itay. Kawawa naman sila. Ano kayang nangyari sa kanila? Kasalukuyan pang nagaganap ang rescue operation. Marami nang nahanap na bangkay. Diyos ko po. Nakakapanglumo ang pagkamatay nila. Halos di na makilala ang itsura nila. Sir, Ikaw kung sasama ka sa pagbalik ko doon, gusto mo bang makita ang lugar niyo? pwede ba, sir? Oo naman. Sasama ka kung gusto mo. Isasama kita. Hindi na po, sir. Lalo lang akong masaktan. Lalo akong malungkot.
at masisindak kung makita ko ang nangyari sa aming lugar. At maalala ko ang mga mahal ko sa buhay na nawala na doon. Sige. Kailangan iwaglit mo ang nangyari sa mga mahal mo sa buhay. Matulog ka na. Iwanan mo na ako dito. Opo, sir. Maraming salamat sa kabutihan at payo ninyo. Si Rihanna itong tumatawag. Hello, Rihanna. Pasensya ka na, ha? Hindi naman na kita natawagan pa. Alam kong marami kang nais malaman tungkol sa mga kamag-anak Ate natin. Masa, Ha? nabasa ko ang international news. Ha? Talagang wala na sila. Oh. Hindi ko maiwasan at mapigilan ang damdamin ko. Hindi ko mapigilan ang papaiyak kung maalala ko ang nangyari sa pamilya natin, Rihanna. Hindi lang ikaw, ate. Lalo na sa akin, na nandito sa malayo. Gusto ko nang umuwi. Pero di naman ganun kadali. Rihanna, Ang hirap naman ng ganito. oo nga eh. Siya nga pala. Ako naman ang magbabalita sa'yo. Oo nga pala, ano pang nangyari dyan? Anong ibabalita mo? Meron bang hindi magandang nangyari? Ate, uuwi na ako. Ano? Oo. Aalis ng mga amo ko dito sa Florida. Bakit? Magpo-for good na rin ako dyan sa Pilipinas. Bakit? Ano nangyari at biglaan niya naman ata yan? Hindi ko pa pala nabanggit sa'yo na nag-iba ang kanilang bahay dahil sa malaking buhawi o tornadong dumaan dito. Ano? Kung ganun, naranasan mo na rin ang nararanasan ko dyan noon. Sobrang takot ko noon. Mas grabe, ate, dahil nag-iba ang kanilang bahay. Kaya uuwi na ako dyan sa atin. Ganun ba? Pero ilang araw ka lang dyan Oo nga eh. Sige, ate, ituloy ko nang mag-empake. Bye. Bye. Anong nangyari? Uuwi na daw si Rihanna. Magfufurgot na rin. Bakit nakalimutan yata yung sinabi kong wala na siyang uuwian? Wala na kaming uuwian. Paano yun? Nakalimutan yata niya yung sinabi ko. Yung balita na wala na yung lugar namin. Saan pa siya uuwi? Hindi ko po nasabi kay Ate Masa na may iuwi akong sanggol, doktora. Ganon? Siguradong magugulat yun. Ano kaya ang sasabihin niya? Oo nga po, doktora. Ano kaya ang masasabi? At ano naman ang sabihin mo sa kanya? Ha? Oo nga, no. Ano palang sasabihin ko? Sasabihin ko bang anak ko? Kung hindi yan ang sasabihin mo, ano naman? Sinong sabihin mong mga magulang ng sanggol na yun? Opo. Sabihin ko na lang na anak ko. Ikaw ang bahala, Rihanna. Pero ano kaya ang nangyari? Paano kaya naghiwalay? O nawalay sa kanyang ina, yung sanggol na yan? Ha? Ang sinabi mo sa amin, basta na lang nakita mo ang kahon na kinalalagyan niya. Sinong nag-iwan? Hindi ko po alam, doktora.
Ako lang tao sa labas nung kalakasan ng buhawi. Kaya ako lang nakakita. Makisig na binata paglaki niya. Nakikita ko na sa itsura. Makita ang pagkagwapo. Kahit sanggol pa lang siya. Kakaibang hitsura niya. Iyan din ang nakikita ko. Paano? Naihanda mo na lahat ang mga iuuwi mo? Opo, doktora. O siya. Siya nga pala. Tingnan ko nga ang kahon. Yun din lang ang paglagyan mo sa kanya habang magbiyahe kayo. Nasa kwarto po. Oo. Mas mabuti pagkasama ng kahon sa iyong pag-uwi. Doon siya maglalaki habang biyahe. Opo, doktora. Saglit lang ako sa kalawakan. Wala nang kapahamakan na naitadhan ng lahian ko. Tiwala na ako sa kalagayan niya. Babalik na ako sa Skylab. Kailangang magagawa na ang tamang proseso. Naghihintay na ang scientist na si Professor Saber. Ang scientist na gumawa sa lahat. Iwasan ko ang ruta ng mga dati kong kasama sa Puwersa Armada. Baka may makakita sa akin at sundan ako. Ano man ang mangyayari, hindi pwedeng may makadiskubre sa pagkatupad ng propesiya. Siguradong hahanapin ako. Pero mawawala akong parang bula. Pero darating ang takdang panahon ng pagbabalik. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman kung ano na ang kalagayan ng babaeng mortal. Diyos ko. Matagal ang paglipad ng eroplano. Umahaba ang biyahe namin. Mahimbing ang tulog ng sanggol. Kaya pwede na rin akong umidlip. May mga stewardess naman nagigising sa akin kung magigising ang sanggol. Kampante sa pagtulog niya sa kahon. Kompleto naman ang papeles niya. Lumabas sa record na anak ko ang sanggol. Ay, inaantok na talaga ako. Parang may liwanag na lumusot sa bintana ng eroplano. Tamang-tama ang ilaw ng lente sa noo ng sanggol. At nasa kalawakan kami. Saan nanggaling ang liwanag? Anong liwanag yan? Parang nangingisay ang sanggol. Para siyang nakukuryente. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr.
Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!